kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo, andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. Yung may mga differences tayo kasi lahat tayo mayayabang eh. May mga ugali yung mga DDS eh. Diba? Oh. Kalimutan muna natin yun. Ang kanawa, ang bugiro, yung mga buwang. Sa ngayon, kailangan organisado tayo. Kailangan kalimutan muna natin yung mga differences natin. Magkaisa tayo. Yes! At since nagdeklara na natatakbo yung principal natin, who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan. Lalapitan ka lang ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka. I know this because a lot of individuals in Davao, businessmen, were even afraid to come near me. Kasi pag manalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, ika-cut off, pahihirapan, gamitin yun. The bureaucracies of the government have been weaponized by this administration. So intindihin na natin yun. Intindihin na natin yun. What we can do is, we go back to the roots. We campaign for our candidate. Wala rin naman tayo, kasi hindi rin naman tayo papansinin ng mga mainstream media because, lahat, masang Pilipino man tayo. So we do what we do best. 2016, anong ginawa nyo? Walang campaign materials na mabibigay yung tatay ko. Anong ginawa nyo? Kayo gumawa sa sako. Then this will be 2016 all over again. Let's reclaim the country and give it back to the people. I just want to mention yung binanggit yung idol ko rin si Robin Hood Padilla kanina na totoo naman yung mga oligarko na yan. They are in control. Walang nawawalang oligarko sa buong mundo. Lahat ng nations in the entire world have oligarchs. Ito lang naman talaga. Kontrolado ba ng mga oligarko yung namumuno ng bansa? Yun ang mahirap. Ang kailangan natin, they have to be separate so that yung leader of that country can protect the people from exploitation of these oligarchs. Kaya hanggang ngayon ayaw pa rin nila sa amin dahil binangga yan, walang iba kundi si Rudy Duterte lang. So siguro naman, yan, nag-declare na yung kapatid ko and we're going into the 2028 elections. Pakiusap ko lang sa mga oligarko, yung mga mayayaman, malalaking negosyante talaga that have command of the economy. Maawa naman kayo sa mga tao. Maawa naman kayo sa mga tao. Give this country a chance na sumarap din ang buhay ng yung mga naglalakad lang sa daan na walang mga sasakyan. Yung sinabi ko kanina, it really breaks my heart. Yung living conditions ng tao ngayon. Sometimes, it makes life harder to live seeing this. Sa totoo lang. I am guilty because I have may bahay ako, sementado, nasa loob ng subdivision. It makes me feel so bad that the other Filipinos, my countrymen, have to suffer. Kaya naman tayo na nandito. Alam ko
Mahal niyo yung tatay ko dahil alam niyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas. We have to, turn this around. We have to make this country turn around. Hindi pwedeng ganito. Andun na tayo. Alam ko, kahit yung tatay ko nasa Netherlands, binigay sa mga dayuhan. Alam ko nandito pa rin kayo kasi naniniwala kayo, pinakita ni Rodi Duterte na kaya pala natin angatin natin ang ating bansa. You know what? Kayong lahat mga Pilipino, do not settle for this. You deserve better. You deserve better. Sinasabi ko sa inyo, you deserve better. Kaya, be optimistic, maniwala kayo na we can take our country to greater heights. Sinasabi ko sa inyo, alam nyo na eh. Kaya nga nandito kayo, naniniwala kayo. Just hold on to it. And someday, awa ng Diyos, talagang may Diyos talaga. And may hustisya talaga. Makakamit natin ang Pilipinas natin at pinapanaginip natin. Isa, lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansarili nating gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Sabihin na natin, may nakawan nangyari, bigayan ng pera, whatever. Kasi that should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra, gusto nyo pa? Kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Yes. Huwag nyo pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! This coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defensor, you approach Bebot Alvarez, you, the congressman, I'm talking to you, if you want to defect, talikuran nyo na yan because alam nyo, kayo, mga politiko, nakatira kayo sa Pilipinas, huwag nyo sirain ang bahay nyo.